1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, trip to Macau, ang ating Miss Grand International na si Emma Tiglao, kung saan makakasama niya si Madam Teresa at saka syempre si Mr. Nawat this coming March 28 up to 29. So at tanong, darating kaya siya sa Miss Grand International? Ayun ang tanong. Oho. Kasi pupunta nga siya ng Macau sa 28. So, Miss Grand sa 28, Miss Grand Thailand sa 28. So, parang hindi siya makaka-attend kung pupunta dito si Emma Tiglao. So, sayang naman. Anyway, so, happy ako for Emma Tiglao dahil ayan na nga, nagsisimula na yung trouble niya. So, nung nakaraan narinig natin, nagaling si Emma sa Paris, pagkatapos sa France. Oho. Tapos, dumiretso sa iba pang mga activity niya sa ibang bansa. Alam ko, China, meron din siya. Tapos, ayan, may Macau na. Tapos, siguro, meron pa siyang Myanmar. O, may narinig ako na pupunta din siya sa Myanmar. Kaya, happy ako for Emma Tiglao. Kasi at least, di ba, sunod-sunod na ang kanyang travel international. Pero, ayun nga, dahil pupunta siya sa Macau this coming March 28, so, ibig sabihin, wala siya sa coronation night ng Miss Grand Thailand. Oh, nakakalungkot naman. So, ito yung kaunang-unahang pagkakataon na wala ang reyna ng Miss Grand sa Miss Grand Thailand. So, kakalungkot, no? Baka mamaya nandoon siya kasi preliminary competition ngayon. So, malaman natin yan. Anyway, good luck kay Emma Tiglao and I'm happy for her. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, meron ng pambato na malakas daw dito sa Miss World Thailand, ang pambato ng Chiang Mai. So, siya na kaya ang susunod na kukuha ng corona ng Miss World dahil daw kamukha daw to ni Oppo Suchata. So yes, maganda nga siya. Pero hindi lang naman to sa ganda. Kahit pa sabihin mo kamukha niya si Oppo Suchata, hindi naman ganun yung hinahanap ni Madam Julia. Ang hinahanap ni Madam Julia, syempre, beauty with the purpose ka. So kung ang purpose mo ay mahihigitan mo pa yung achievement na nagawa ni Oppo dito sa Miss World, so ayun, pwede kang mag back to back. Pero kung wala, ay nako, sorry ka. Thank you girl ang ending mo. So yan. Anyway, good luck sa Thailand. Sana makahanap nga sila ng dekalibreng kandidata at hindi lang sa ganda. Dapat meron din natin na tawag na legit na advocacy dahil alam naman natin ang Miss World. Gusto talaga ni Madam beauty with the purpose. Pagdating dyan, isa sa mga nakikita kong malakas ang pambato ng Pilipinas. Paano naman kasi ang pambato natin ngayon ay talagang may legit na advocacy at hindi lang yon, beauty with a purpose talaga siya. Kaya looking forward na ako dito sa Miss World kung kailan magaganap to, and then naniniwala ako na
malaki ang tsansa ng Pilipinas na may uuwi ang corona ng Miss World. Yan! So, I'm so excited dyan. Anyway, good luck sa Thailand. At para naman sa sumunod na chika, ito nakakaloka dahil Mark Anthony reported na divorce na sa pang-apat na asawa niya na si Nadia Perera. Si Nadia Perera na chika to nang lumaban siya noon sa Miss Universe na eto nga ay nililigawan daw to o jowa daw ni Mark Anthony hanggang sa nabalitaan natin na ikinasal na sila, buntis na, nanganak na, di ba? At sa hindi po nakakaalam, si Mark Anthony ay dating asawa ni Dayanara Torres na isa ring Miss Universe title holder, o di ba? So ngayon, ayan, si Miss Paraguay, dating Miss Paraguay na si Nadia Perera ay divorced na rin. Oh my God. Nakakaloka. Nakakaloka kasi parang ano ba? Oho, di ba? Si Mark Anthony ay matanda na pero ang hilig pa rin niya sa mga divorce. At ito ang nakakaloka. Ang tingin ko dyan, kapag ang lalaki, ganyan, maraming dinidivorce. Di ba? Si J-Lo din, dinivorce din neto. Si J-Lo nga, kumbaga, para kung iisipin mo, Miss Universe, Dayanara Torres. Tapos si J-Lo, naging jowa din neto. At may anak din siya kay J-Lo, may anak din siya kay Dayanara. Kumbaga, parang doon pa lang sa dalawang girl na, Diyos ko, popular na lang ni J-Lo, grabe, buong mundo. At ni Dayanara Torres, she's Miss Universe. Tapos biglang dinivorce mo, tapos eto, divorce din. Kumbaga parang, ibig sabihin, may problema dyan sa lalaking yan. At kung ako si babae, kahit ligawan niya ako ng bonggang-bongga, ay Diyos ko, kahit sabihin mo pang ano, ay hindi ko papatulan yan. Kasi kung ano yung ginawa niya sa mga girls na una, ganun din yung gagawin niyang sa'yo. At ganyan nga ang nangyari dito kay Nadia. So kung ano yung ginawa niya kay Dayanara, ayan din yung ginawa niya kay J-Lo. At ayan din yung naranasan ni Nadia Perera, di ba? So, ayun, nakakaloka. Bata pa naman siya, tapos may ganda. Kaya lang, alam ko namang mayaman naman si Mark Anthony, kaya for sure, di ba? So, yan. So, nakakaloka. Ang ending ay hindi ka panalo, Nadia. So, yan. Anyway, so nakakalungkot kung iisipin mo dahil dumanas sa ganitong sitwasyon si Nadia Perera na alam mo yon na ang alam natin, eto na, siya na yung huling babae, pero ganun pa rin ang ginawa ni Mark Anthony. Diyos ko, nakakaloka talaga si Mark Anthony. Ayun, so, ayan, sa mga babae nandiyan, kapag ang lalaki ay meron ng history, ay nako, mag-ingat kayo kasi paulit-ulit yan. Di ba? So, yan! At good luck na lang kay Nadia. I hope na sana ay maka-move on siya sa pinagdadaanan niya katulad ni Dayanara Torres at ni J-Lo. So, yon. So, para sa sumunod natin, chika, eto nga, usap-usapan kahapon sa social media. Dahil, eto daw si Pusha ay isa na daw National Director ng Miss International Queen. Naloka ako dyan kasi ang alam ko lalabas siya sa Miss Grand MGI All-Stars. So ayun yung focus natin kay Pusha. And then nagulat tayo tapos biglang national director na siya. Bongga yan. Pero ato ang tanong, kung totoo man ito na, kung siya ang national director, di panalo kasi di ba parang from the queen o ngayon ikaw na yung national director. So kumbaga para kung iisipin mo, ang layo So bongga. Alam naman natin na etong si Nadia ay merong association dito sa Thailand. I mean, meron siyang commitment dyan sa Miss International Queen mismo dito sa Thailand. Kasi sa mga activities, very active siya dyan. And then, kung magiging national director siya ng Pilipinas para sa Miss International Queen Philippines, bongga yan. So, yan. So, ako para sa akin, isa yang malaking bongga. Hindi ko alam kung sa Philippines Ang alam ko sa Philippines siya or dito sa Thailand. And then, kung medyo talagang totoo ang mga eksenang to, ang tanong ng lahat, sasali pa kaya siya sa MGI All-Stars? Ako parang feeling ko, dapat hindi na siya sumali kung magiging national director siya kasi mag-focus na lang siya sa
sa Miss International Queen. Oho. So, kung doon siya, I think, mapag-aaralan niya ng maigi kung paano to pagagandahin at higit sa lahat, syempre, isa kang reyna na Miss International Queen mismo talaga. So, para sa akin, magandang magandang panimula para mas maitaguyod pa yung mga trans pageant katulad ng ginagawa nga dito sa Miss International Queen, mas mapalago pa nila at isa kang magandang example sa kanila, di ba? Pero kung sasali ka pa doon sa MGI All-Stars, parang sinabi mo na rin na baliwala naman din pala yung Miss International Queen kasi gusto mo pang sumali sa iba pang pageant, di ba? So, ayun. So, ang akin, sana hindi na siya mag-compete. Oho, kung totoo na siya ang magiging National Director ng Pilipinas para sa Miss International Queen. Kasi para sa akin, siguro mas maganda mag-focus siya doon at maging isang halimbawa ng mga girls na hindi nahingkayatin pa yung mga girls na sumasali or na nanalo dito sa Miss International Queen na mag-join pa uli sa iba pang pageant na katulad ng Miss Universe, Miss Cosmo at Miss MGI All-Stars. O, diba? So, yon. Anyway, good luck. And then, malalaman natin yan in the future. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Angelica Lopez. Ready na kayang makipagbakbakan para sa Miss Grand Philippines? Kasi ito ngang lately, nakikita natin, panay ang post ni Angelica Lopez ng mga bonggang-bonggang photoshoot na glamour with swimsuit na parang nagsasabi na, wait me, I'm your next Miss Grand Philippines. O, di ba? Ganun yung nararamdaman natin sa kanya eh. Kasi panay ang panay ang paramdam, panay ang pasabog sa social media. May laban, saan lalaban? O, di ba? So, sa MGI ba? O, ayun. So, eto na nga. So, wala pa namang confirmation mula sa kampo ni Angelica Lopez na magjo-join siya sa Miss Grand Philippines. Pero kung sakaling maisipan to ni Angelica Lopez na mag-join, bongga, at ito na yung tamang pagkakataon na sumali siya. Kasi feeling ko from international to MGI. Diba? So, yan. So, at least, di ba, may international pa rin. Kung sakali man na, makasali siya dito sa MGI o, Miss Grand Philippines. Kasi, parang, Binibining Pilipinas International, Miss International. And so ngayon, dagdagan natin, hindi kasi ako pang Miss International pang Grand International ako. Di ba? I'm so excited for Angelica. At ito na rin yung time na para makabawi siya doon mula sa pagkakaligwak niya sa sa ambang pageant yung sa Miss International. So, yon. At ito ang sumunod na chika. Pambato ng Myanmar sa Miss Cosmo. Magiging tinik daw sa lahat ng makakalaban niya dito sa Miss Cosmo. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay mangarap ka. O, di ba? Hindi ko nakikita na siya ang magiging tinik sa lahat ng candidates dito dahil syempre, maraming magagaling na darating na kandidata sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Isa lang siya sa mga dapat mong abangan dahil dati na siyang reyna. Oho. Kumbaga parang aabangan mo, ano ba magiging drama neto dito? Ano ba magiging execution neto dito? Ganon. Pero yung sasabihin mo na dapat mo siyang abangan at dahil siya ang magiging tinik sa lahat ng kandidata dito, hinay-hinay, Miss Cosmo. Baka mamaya maligwa ka dyan ay umiyak ka uli. Di ba? Kasi alam naman natin na hindi rin to marunong tumanggap ng pagkakatalo. Ang alam niya, lumalaban siya at panalo na siya. So, hindi porket na ay binonggahan dyan ng Miss Cosmo na binigyan ka ng ibig sabihin na ikaw na ang panalo. Hindi natin alam. Kung mananalo ka, dayaan yan. Charot! So, yan. Hindi. Walang ganun mga Mars. Kumbaga, parang abangan na lang natin kung ano ang ipapakita ng pambato ni Myanmar dito sa Miss Cosmo. At naniniwala naman ako na magpiprepare yan ng bonggang-bongga. Pero, syempre, titignan natin kung sino yung makakalaban niya at kung magiging madali nga ba sa kanya ang pagsungkit ng corona sa Miss
Cosmo. So looking forward ako sa pambato ng Myanmar and then malalaman natin yan very soon. O, diba? Good luck, Myanmar. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pambato ng Iloilo at ng Cebu City. Malakas ang chance na makuha ang corona dito sa Miss Universe Philippines. Makakuha ng corona sa Miss Universe Philippines. Yes. To be honest, kaya naman nila, basta mag-prepared lang sila ng bonggang-bongga. At kung naniniwala sila sa mga sarili nila, nakakabog sila, why not? Diba? So, yon. So, syempre, aabangan natin kung ano yung magiging pasabog nila sa darating na preliminary competition ng Miss Universe Philippines. At yan yung dapat nating abangan dahil malapit na. And then, I'm so excited and looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena ng pambato ng Iloilo at saka ng Cebu City. Sa ngayon, si Cebu City, talagang organic yung kanyang pagtaas. Pshung! O, di ba? Walang keme-keme. Kumbaga, talagang isa siya sa mga umaangat na kandidata ngayon. And I'm happy for her kasi syempre, iba yung laban na ginawa niya. And then I'm so excited kung ano pa yung ipapakita niya. And then looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena naman ni Miss Iloilo kung paano niya ipapanalo ang corona ng Miss Universe Philippines. O, diba? Kasi sabi gano'n, may nabasa ako. Ay, nako, maganda kayo dyan kay Miss Iloilo kasi siya ang susunod na next Miss Universe Philippines. O, di bongga, aabangan ko yan. So, yan! At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng La Union dito sa Miss Universe Philippines, siya na daw ang susunod sa yapak ni Miss Catriona Gray para makasungkit ng corona sa Miss Universe. Okay. So, ako para sa akin, nakikitaan ko naman siya ng potential at nakikita ko yung kalibre niya, kung gaano kapalo, kung gaano kataas. And yes na yes ako dyan. Looking forward ako kung ano ang magiging eksena, syempre nila Union. Ayun na, sa ngayon, masasabi natin na sila Union ay isa sa mga malakas na kandidata dito sa Miss Universe Philippines. At nakita naman natin na talagang ay nako, wala akong masabi kasi umaariba talaga ng bonggang-bongga ang La Union ngayon dito sa competition na Miss Universe Philippines. Kaya kung siya ang mananalo, ay nako, I'm so happy for her. At ito nga, syempre sinasabi nga na siya nga daw ang susunod sa yapak ni Catriona Gray na makakasungkit ng corona sa Miss Universe. Alam niyo, sa totoo lang, hindi imposible mangyari yan. Kasi nakikita naman natin na talagang palaban, malakas at lumalaban ng todo-todo ang pambato ng La Union. At yung kalibre niya talaga kapag tinignan mo naman, ay talaga naman mapapawaw ka sa kanya ng bonggong-bongga. Masasabi mo, yes, Catriona Gray level, she will be the next Miss Universe kung sakali man, di ba? Pero syempre, aabangan muna natin sa kanya kung paano niya kukunin ang corona ng Miss Universe Philippines. Yes, ngayon, isa siya sa mga masasabi natin top-notcher sa competition na to. And then, possible na sa kanya talaga mapunta ang corona ng Miss Universe Philippines. And then, pagdating sa Miss Universe, ay nako, magdiwang kayo kasi mukhang malakas ang laban talaga ng Pilipinas kung sakaling siya ang lalabang Miss Universe. Ayan! And then, possible na siya ang maging sumunod na Catriona Gray ng Pilipinas sa totoo lang. Dahil yung kalibre na meron siya, ay nako, malakas ang laban niya. Sigurado ako na kaya niyang tumungtong ng top 5 sa Miss Universe at kaya niyang magwagi ng Miss Universe! Ganon! Kaya kayo guys, ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Kaya guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.